Ngayon po ay July 16, 2024. It's been 34 years simula nang magkaroon ng lindol na napakalakas dito sa Luzon. At kakibat nito ang mga kamanghamanghang mga pangyayari, mga kababalaghan na ibinahagi po sa akin ng mga taong nakasaksi, nakadanas ng dilubyong kumbansaganay, ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito po ay ang 1990 Killer Quake. Umpisahan na po natin. Ito pong mga sasabihin ko pong ito, isa po dito ay hango sa isang tiyuhin ko. Bali, second cousin po ng amin pong daddy. At siya po ay nagkwento nung minsan namin siyang nakasalo at siya po ay hindi rin makapaniwala sa mga kababalaghang naganap during that time. Umpisahan na po natin yung sa kanya. Siya po ay mahilig po silang magkukuha ng mga litrato. Alam po ba ninyo? Mahilig silang alam niyo na pag namamasyal, may dala sila laging video recorder. That time, wala pa itong mga ganitong gadgets. Wala pa sila noon mga cellphones and all that, like gadgets that we have right now. Meron po sila yung mga, anong tawag doon? Video recorder or something. Mga Betamax or something. Yun ang lagi nilang dinadala. Imagine mo, laki-laki noon, no? Pero nung araw, big time ka na raw pag may ganun ka. Siyempre, yun ang uso that time. At one time, yung isa sa pinaka-devastated o pinaka-malaki na dinanas na sakuna ng yun nga po, no? Itong you call that, the lindol, 1990, ay ito pong Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija po ay napakalapit din po doon sa isang lugar din na marami rin pong nasaktan. Ito po ay ang Baguio City. Okay? At malalaman po natin mamaya yung mga pangyayari, yung mga ganap na sinasabi ko pong pwedeng katakutan ninyo o kapulutan din nyo ng aral lately, no? Sa mga ganito. Unang-una po, dapat po tayong mag-prepare. Bago ko po itungo dun po sa ating main topic, gusto ko po kayong himukin. Sabay-sabay po tayo, no? Sabay-sabay po tayo mag-ingat at higit sa lahat, lagi tayong mag-pray. Pero ang prayer natin, declaration. Umpisa na po natin yung declaration, no? Na para protection po sa atin. Okay. Lord Jesus, sa iyong ngalan, Panginoong Jesus, dinideklara ko na ang mga anak po ninyo, kaming mga born-again Christians, ay protektado mo sa lindol na ibinababala ngayon ng PhilBox na maaring maging napakalakas tulad ng something like 8.2 or something or 8.3 or mas mataas pa raw. Pero Lord Jesus, hallelujah, dahil kami po ay nag-aaral ng Biblia, alam namin Panginoon, na ito po ay wala pong katumbas o walang katulad doon sa pinakamalakas na lindol na magaganap sa lupa, sa Great Tribulation. Kaya ito, Panginoon, kung tutuusin, ang lindol na 8.2 ay sisiw lamang po, Panginoon. Sisiw lang po sa iyo, Lord. Nasabi ko po ito, Panginoon, kasi ikaw ang magproprotekta sa amin. Naniniwala po ako, Panginoon, maski hindi mo na po ito iparating sa lifetime namin. Ira-rapture mo na po kami bago dumating ang 8.2 na lindol na ito. Hindi mo ito paparana sa amin, Lord. Dahil i-spare mo kami sa lahat ng dilubyo. I-spare mo kami sa lahat ng kabagabagan. In Jesus' mighty name, we claim this. Amen at amen. Palakpakan naman natin ang Panginoong Jesus. Okay, so anong gusto niyong unahin ko? Yung nangyari sa Nueva Ecija o sa Baguio? Okay, yung Nueva Ecija muna, no? Okay, yung sa Nueva Ecija kasi involved dito yung tiyuhin ko. Kasama niya yung daddy niya. They love to take pictures. Bali lolo ko po yun. Hindi naman po kami ganun kalapit na mga ito. Pero pag may mga gatherings and reunions, you know what? Kami po ay nagkakausap-usap.
isa po yung nagkakwentuhan po kami, isa sa mga I think sa Mega Mall po kami nagkita-kita dati. So doon niya na ikwento ang mga pangyayaring ito. Okay. So they love taking pictures. They love recording the events, no? Meron po silang video cam o video recorder na parang Betamax yata yun. At ayun po ang kanilang ginamit. So, mahilig sobrang hilig po nila. Nakita po nila yung simbahan. Yung simbahan po ay talagang devastated. One of the churches in Nueva Ecija. I forgot the name. Pero binanggit niya sa amin dati. I just forgot the exact name of the church. On that church, yung tatay daw niya, may nakitang isang pulubi. At ang pulubing ito ay talagang nakakaawa daw at makinig po mabuti, nakaupo po mismo doon sa nasirang altar o yung Blessed Sacrament nila. Doon daw nakaupo. So ang ginawa nung balilolo ko na nga po yun, pinicturan lang yan, yung matanda. Okay. So nag-proceed na po sila, umuwi na, dinevelop yung litrato. Okay? Pero ang nakakamangha po nito, hindi po nila tinignan agad yung na-develop na litrato. Dahil sobrang pagod po nila, syempre, yung personal necessities muna ang ginawa nila. Hindi po ba? Hindi mo nila tinignan yung litrato, basta pinadevelop nila, kumain yata sila. Tapos nung napadevelop na, kinuha na lang nila. And then, hanggang makauwi na po ng Manila. Pagdating sa Manila, syempre naghilamos po, naligo, or kumain, nagpahinga. Pero ang sabi ng tito ko, they opened the, kasi film yan hindi po yan katulad ngayon pagka sinat mo, yan film yan, tapos pinadevelop nila. Nung na-develop na, di ba, hindi na tinignan. Kinabukasan pa nila tinignan, breakfast time. Tinignan nila, okay, maganda yung shot, ganun, maganda. Personal lang po nila itong open nila. Pagdating doon sa matanda, ito po ang kwento po nila. Pagdating doon sa matanda, yung matanda raw po doon sa picture, parang ang kuha niya, nagkaroon ng puting damit na mahaba, tapos may balbas at mahabang buhok. Alam niyo po kung sino yon. Siyempre pinaparating nila sa tao, alam niyo, si Jesus daw. I am a believer of the Lord Jesus Christ at hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ito. Binabanggit ko lang po yung mga kababalaghan na nangyari ng lindol. So, na-develop yun, si Jesus Christ daw po yung lumabas. Ayon doon sa tsuhin ko. Okay? Na bali, second cousin lang po yun ng dad ko. Until, yung mga pangyayari naman pong kakaiba, dito po sa Nueva Ecija pa rin, meron pa rin po mga pangyayari po rito. Ito po naman ay naikwento lang din nung mananahe na madalas nagpupunta sa bahay dahil nagre-repair ng mga damit ng aking tiyahin. Naikwento niya during that time daw, sa Nueva Ecija pa rin, meron daw isang bata na tumutulong doon sa pagre-rescue. Di ba yung sa Nueva Ecija po marami pong estudyante ang natrap doon sa school nila. Doon sa high school. Yung mga yan high school po sila. Kasi during that time pala, minove yata yung oras. Paki-search lang po sa Google. They moved the time back, no? Para mapaaga yata or something, no? Parang parang daylight saving time. Yan po nakalagay doon. And then they, moved the time. And then, syempre, yun na. Until nung yung bata raw na ito, nakita nila, tulong daw ng tulong. Tulong dun sa mga natrap. Tapos sabi pa rin doon sa mga rescuers, dito po, meron po dito. Tapos nung bandang mag-uumaga na po, kasi magdamagan po yung pag-rescue dyan, wala pong pahinga yan. Opo, meron lang sila mga flashlight and all that. Oo. Tapos, nakita nila yung pangalan ng bata, nakalimutan ko na yung name ng batang yon. Pero yung batang yon, kilala rin daw doon kasi talagang likas na masipag yung batang yon. Tapos, pagdating doon ng umaga, nawala yung bata. Nasaan na yung bata? Ganon. Tapos, may isa doon na estudyante na natrap. Pero na-rescue na siya. Okay. Ito rin batang babae. Sabi niya, sino yung sinasabi niyang batang tumutulong? Anong bata? Si ganito, si ganyan.
That's impossible. Sabi ng batang babae. Kaklase ko po siya. Actually, siya po yung unang namatay. That's it. Siya po yung unang namatay. So how come na nandoon yon? Paliwanag ko. Familiar spirit. Nanlilin lang ang mga dyablo. Amen? Maari po nangyari yan. Nanlilin lang ang mga dyablo. Tulad nitong pangatlong kwento ko na nangyari naman sa Baguio City. Okay? Sa Baguio City. May kinalaman pa rin sa Lindol. Amen? Yung Hyatt Hotel. Isa po ito sa pinaka na-devastate na place sa buong Pilipinas nung Lindol. Okay? Nagmistulang accordion ang Hyatt Hotel. Ang Hyatt Hotel ang pinagshootingan ni Alice Dixon at Lorna Tolentino ng Nagbabagang Luha. Nabasa ko lang po yan. Hyatt Hotel. You can see the place, a very beautiful place, bago lumindol, right? Not until ngayon ground zero na. Okay. So doon po sa Hyatt Hotel na yan, ay syempre naging ground zero na po yung anong tawag dito? Yung place. Isang araw daw ng year 2000. So 10 years after na po nung lindol, merong isang naliligaw sa Baguio na tao. Naliligaw siya sa Baguio. Tapos, nagtanong daw siya, may guard pala dito. May gwardya pala. Nagtanong siya doon sa guard. At nilid siya ng guard doon sa mga nagtitinda ng, alam niyo yung strawberry jam, at saka mga bagay na sa Baguio. Marami nabibiling ganyan, yung mga, paano ba to? Yung mga souvenirs, no? Malapit doon. Sabi niya ganon. Ay, buti nakapunta ako rito. Nakapagtanong ako doon sa gwardya. Gwardya? Anong titinda? Anong gwardya po yun? Doon, no? Kanya pinakita niya. Yun po yung ground zero, no? Nung pinangyarihan, nangingilabot po ako. Yes po. At, in Jesus' name, siyempre, believer na ako. Pero hindi, parang inaano ko lang naman kasi ito po talaga yung nangyaring kwento. Hindi ko lang po alam kung yung iba anong pananaw dito. Pero ako papaliwanag ko mga familiar spirit talaga yan. Ang apelyido pa nga nung gwardya, sabi niya, ay ganito. Nakalimutan ko na yung apelyido. Ay ganon. Kanya, ano po? Kanya ganon. Imposible po yan, ma'am. Kanya, sir, dalawa yung nagtatanong eh. Yung pong gwardyang sinasabi nyo sa Hyatt, yun po yung gwardyang namatay sa Lindol 10 years ago. See? Marami pong kakatuwang nangyayari. Meron din pong kwento dito po sa nangyari sa Bulacan. Alam niyo po ba taga Bulacan ang aking ibang kamag-anak, no? At hindi nila malilimutan taong dekada 80 sa pagtatanghal nila ng sinakulo, may gumaganap na Jesus. Yung gumaganap na Jesus Christ doon sa sinakulo, siya po ay inatake habang doon sa eksena na nakapako si Jesus sa cross. Inatake po siya at nasaksihan po yung pagka-atake niya nung dalawang crew. Ne? Pero yung mga tao doon sa labas, hindi naman sila naiinip. Alam niyo kung bakit? Kasi yung eksena naman daw ng resurrection, nagawa naman daw. Pinakita yung eksena ng resurrection na umakyat pa sa langit si Jesus. Tapos sabi ng dalawang crew, imposible. Kasi pagbabaya doon sa cross, patay na siya. Another kakatuwang kwento. Familiar spirit na naman po. Familiar spirit. Sa dami ng mga kwentong ganyan, naniniwala po kung may mga espiritu, may mga dyablo. Actually, ito po ang bunga ng rebelyon. Huwag na huwag niyong paniniwalaan na yung mahal ninyo sa buhay, siya yung nakita ninyo. Alam niyo po kung bakit? Dahil yan malamang ay panlilin lang ng dyablo. Amen? Lalo na po yung matinding kwento yung naging si Jesus Christ, lalong dyablo yan. Lalong dyablo yan. Sinabi ko doon sa tsuhin ko, dyablo po yun. Basahin niyo sa Bible, may mga familiar spirits.
Sabi naman niya, ako naman, iho, is skeptic din. Ganyan. Although, yung picture daw nasa tatay niya, hindi na nga raw na nabigyan ng kopya. Humihingi akong kopya, pakita mo nga sa akin. Pero ang sabi ng isang auntie ko naman, nakita raw nila. So, proven naman. Hanggang nawala na yung kopya, pati yung film. Sana, humihingi akong kopya eh. How I wish. Para at least ma-post ko dito, di ba? Gusto ko kaya yun. Yun. Pero yung mga familiar spirits po, at ang demonyo, alam niyo po ba raw nung pagkatapos nung lindol ng 1990, marami pang ibang mga pangyayari dyan. Marami pang ibang mga kakatwa na mga kwento na pinaniniwalaan kong naganap lahat. Dahil ang mga diablo aktibo sa panlilinlang. Hindi lang po noon, maging ngayon. Pero ang importante po ngayon, since napag-usapan natin yung lindol, i-claim po natin na protected tayo dun sa magnitude 8.2 na lindol. In Jesus' mighty name, protected tayo. Bye-bye.